Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng lahat ba ng mga milagro ay nanggaling sa Diyos? Paano naman yung mga pagpapagaling? Ito ba'y lahat na nanggaling sa Diyos o maaari ring manggaling sa dyablo? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Mag-review po tayo sa ating pinag-aralan sa ating nakaraan na episode. Ating tinalakay, Satan's Trojan Horses. Simulan po natin, sasagutin natin ang mga katanungang ito. Number 1, oo o hindi. Pwede ba nating mahalin ang mundo at ang mga makasalanang gawin nito at manatiling isang Kristiyano na pinanganak na muli? Question number 2. Tama o mali, kung iniibig natin si Jesus, hindi tayo gagawa ng anumang gawa na hindi niya ikasisiya. Question number 3, tama o mali. Ang tunay na Kristiyano ay makikinig lamang ng mga musika na pinapayagan ni Jesus. Number 4, tama o mali, ang damit ng Kristiyano ay dapat tama ang haba, tama ang luwang at tama ang taas para takpan ang dapat takpan. Question number 5, tama o mali. Pinipili ng anak ng Diyos na hindi magsuot ng ginto, perlas, singsing o hikaw man sapagkat ito ay hindi kalugod-lugod kay Jesus. Ayan, tingnan natin. Ma-perfect kaya ninyo ang ating quiz? Sagutin natin, Sir Jasolo. Question number 1. Number 1, pwede ba nating mahalin ang mundo at ang mga makasalanang gawin nito at manatiling isang Kristiyano na ipinanganak muli? Ang sagot po ay hindi. Hindi. Number 2, tama o mali, kung iniibig natin si Jesus, hindi tayo gagawa ng mga gawa na hindi niya ikasisiya. Ang sagot ay, tama. Number 3, ang tunay na Kristiyano ay makikinig lamang ng mga musika na pinapayagan ni Jesus. Ang sagot ay, tama. Number 4, tama o mali, ang damit ng Kristiyano ay dapat tama ang haba, tama ang luwang, at tama ang taas para takpan ang dapat takpan. Ang sagot ay, tama. Number 5. Pipiliin ang mga anak ng Diyos na hindi magsuot ng ginto, perlas, singsing o hikaw man sapagkat ito hindi kalugod-lugod kay Jesus. Ang sagot ay tama. Ayan, na-perfect po ninyo ang ating quiz. Kung hindi po ninyo nakita ang ating nakarang episode, bisitahin nyo lang ang website www.amazingfactsphilippines.org. At kung meron din po kayong mga katanungan, ilagay nyo lang po, meron po kaming form sa website at amin po yung sasagutin sa pamamagitan ng aming blog. At ang ating mga handout sa episode na ito at sa iba pang mga episode ay available for download sa website. Handout sa episode na ito, Marian Apparitions. Anong ating tatalakayin sa susunod na episode? Ating Sa susunod na pag-aaralan. episode, The Unpardonable Sin. At sa ating episode 28, God's Washing Machine. Episode 29, What will heaven be like? ayan, paganda ng paganda ang ating tinatalakay. Ang ating tatalakayin sa ating pag-aaral, Modern Magic, Miracles, and the Occult. Lahat ba ng mga milagro ay galing sa Diyos? Kaibigan, noon pong Mayo 13, 1917, itong tatlong magkakapatid na si Lucia Santos, Francisco Marto at Jacinta Marto, sila ay nagpastor. Dinala nila yung kanilang mga tupa at pumunta sila sa isang lugar doon sa Cova da Era, malapit sa siyudad ng Fatima, Portugal. At doon ay merong isang oak tree. At sila ay talagang nagulat dahil bigla na lang kumidlat at maya-maya ay may nagpakita sa kanila na hugis ng isang babae. At sabi ng babae, "Huwag kayong matakot, galing ako sa langit." At sabi ng babae, ay gumawa kayo ng gawain para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong mundo. Gagawin daw ng mga kabataan ang tinatawag na reparation para sa kapatawaran ng mga tao sa mundo. Kaibigan, hindi ba't ayon sa Biblia, si Jesucristo ang siyang naging kabayaran para sa kasalanan ng lahat? Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, at siya si Jesus ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan din naman. Hindi na kailangan ng sinuman na sila pa mismo ang maging kabayaran dahil si Jesucristo na mismo ang naging kabayaran para sa lahat. Maya-maya ay pinakita ng babae yung kanyang kamay at may nagsilabas na liwanag galing dito. At sabi niya, bago magtapos ang kanyang bisita sa mga bata,
bawat ika-13 ng buwan, kada ika-13 ng buwan, sa susunod na 6 na buwan, ay magpapakita siya doon. At inatasan niya ang mga bata na palaging gawin ang pagrorosaryo. Kaibigan, nangako ang babaeng ito na kada 13 ng buwan, siya ay babalik. Kaya nung sumunod na buwan, July 13, ay kasama ng mga bata ang 5,000 katao pumunta nga doon sa Cova de Era. At yun nga mga kaibigan, may isang bola ng liwanag na bumaba sa ibabaw ng puno at para bang yumuko ang puno nung tumungtong ang liwanag. Tandaan niyo po, 5,000 katao ang nakakita nito. Ayan nga, muli, sabi nila, yan, siguradong si Maria, yung napakita. At nangako itong babae na nagpapakita na siya ay gagawa ng isang napakalaking milagro sa Oktubre 13 sa taong iyon, 1917. Pero mga kaibigan, bago natin titignan itong milagro na gagawin ng nagpapakitang ito, dapat muna nating malaman galing sa Biblia kung paano ba natin matutukoy kung ang milagro ay galing sa Diyos o hindi. Kasi baka maloko tayo ng kaaway. Ayaw nating malinlang, titingnan natin kung ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga milagro. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Babalikan natin yung October 13 na milagro mamaya, mga kaibigan. Ngayon, ang tanong, Brother Kevin, maaari po kaya, mga kaibigan, na ang dyablo ay magpapanggap sa pamamagitan ng pagpapakita na bilang Maria? Alam niyo po ba, ito po ang tanong. Ang lahat po ba ng mga milagro ay galing sa Diyos o maaari rin pong manggaling din ito sa dyablo? Ang pagpapagaling ba ay galing lamang sa Diyos o maaari rin manggagaling sa dyablo? Ano po kaya, mga kaibigan? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon sa ating pagpapatuloy. Ngayon po sa ating mundo, meron pong dalawang supernatural na mga kapangyarihan ang gumagawa. Makikita po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon at ang kapangyarihan po ng dyablo. At ang parehong kapangyarihan po ay nakakagawa ng milagro. Yes. At dito po actually, mapapansin natin, maaalala po natin sa Biblia na kahit man po ang dyablo ay kaya niyang magbigay ng mapangitain. Maalala niyo po doon sa Matthew chapter 4 na dinala niya si Jesus sa tuktok ng bundok kung saan binigyan niya si Jesus ng pangitain sa mga karian dito sa ating mundo. At kung nakaya po yung gawin ni Satanas, ng dyablo, kaya niya po yung gawin sa kahit sino mang tao ang mapangitain at mga milagro. Kaya nga mga kaibigan, saan ba dapat nakabase ang ating pananampalataya? Sa Biblia ba o sa mga milagro? Ang tanong, saan ba sa dalawang puwersang ito na nasa likod ng karamihan ng mga ang nasa likod ng karamihan ng mga milagro, pagpapakita o pangitain sa panahon natin ngayon? Sino ba ang nasa likod ng karamihan sa mga milagro ngayon? Isa pa, Brother Kevin, aking katanungan. Paano po ba natin malalaman kung ang isang milagro ay galing sa Diyos o sa dyablo? Gusto mo bang malaman, kaibigan? Yes, meron po tayong gagawing mga pagsubok na gagamitin natin upang matulungan po tayo, mga kaibigan, na matukoy kung ang isang milagro ba ay nanggaling sa Diyos o ito po ay nanggaling sa dyablo. Isa pang tanong, Sister Jesselu, may bulaan ba nakaloob ng Espiritu? Lahat ba ng mga milagro or kapangyarihan ay galing sa Diyos o baka may peke o may pangontra? Ayon po sa 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 1. Babasahin ko, mga kaibigan. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Sa katunayan po, meron pong bulaan or meron pong huwad or counterfeit ang dyablo sa bawat kaloob po ng Diyos na binigay sa ating sa kanyang mga tagasunod. Yes. Nandiyan, meron tayong mga bulaang propeta, Bulaang mga guro, Brother Kevin. bulaang pagpapagaling, mga bulaang milagro, at mga bulaang mga dila. Kaya nga dapat mag-ingat tayo, mga kaibigan, baka tayo ay maloko nitong mga peke na ito. Yes. At eto rin po, may malaki pong mga bulaan para sa mga dila. Napakaraming bulaan para sa mga dila. For example po, eto po, kapag sinabi mong counterfeit or bulaan, kapag sinabing, for example, meron tayong 1,000 piso, Brother Kevin, at gusto natin, mga kaibigan, na
ito ay gawa natin ng peke. Anong gagawin po natin upang mas maging epektibo po yung atin pong pag-counterfeit sa 1,000 piso? Dapat po na Katulad. parehong-pareho talaga. Yung details, parehong-pareho. Yung lahat ng mga bagay na nasa bill, pareho talaga. Kaya nga, makapagtatanong tayo si Sir Jesselo, itong mga bulaang mga panghuhula, itong mga bulaang propeta, mukha ba silang bulaan? Hindi. Hindi. Kaya One nga, thing. kung hindi natin alam, malilin lang tayo mga Yes. kaibigan. Dahil ang Diablo po ay master ng panliling lang. Yes. At dapat nga pag-aralan natin kung ano bang sinasabi ng Biblia para makaiwas tayo sa panlilinlang ng Diablo. Sa pamamagitan lamang ng pag-aaral sa salita ng Diyos, tayo ay makakaiwas sa mga panluloko ni Satanas. Kaya, Kaya po, babala ng Biblia, mag-ingat sa mga bulaan. Ingatan po natin. Babasahin Matthew po natin. Matthew 7 verse 15. Babasahin natin mula sa Biblia, Brother Okay, Kevin. basahin natin. Matthew 7 verse 15. Basahin ko po. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Matthew 7, versikulo 15. Sabi ng salita ng Diyos, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit, tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila." Ayon sa salita ng Diyos, dapat mag-ingat tayo dahil may mga magpapakita, nagdadamit silang tupa, pero sa totoo, lobo pala. Ibig sabihin si Sir Jesselo, sa panahon ng katapusan ay may mga tao na magsasabi o tatawagin ang kanilang sarili na Kristiyano sila, sumusunod sila sa Panginoon, pero ang totoo, sila pala ay lobo na maninila. At kung hindi tayo mag-iingat, maluloko nila tayo. Nakita niyo po ba ang lobo dyan sa screen? Well, hindi po magaling magtago ang lobo na yan. Ang mga bulaang propeta, ang mga bulaang guro, baka akalain ninyo na sila ay tunay. Kasi eksperto sila dyan. Yes, alam niyo po ba mga kaibigan na ang mga bulaan na ito ay talagang mukha silang Kristiyano sila, pinapayag nila na sila ay tagasunod kay Jesus, pero sa loob pala, meron silang tinatago. May ginagawa po sila na hindi po actually ayon or hindi po ito dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sila po'y nagtatago sa likod ng pagka-Kristiyano, mga kaibigan. Sa katunayan, iisipin pa nga ng karamihan sa kanila na at pinaniniwalaan nila na galing ang kanilang kapangyarihan sa Panginoon. At iisipin na lang punong-puno sila ng Espiritu, kaya nakakagawa sila ng milagro. Sila mismo akala nila galing sa Panginoon ang kanilang kapangyarihan. At ating makikita na karamihan ay nadadaya dahil nga sa mga milagro. Kaya nga ang tanong, mga kaibigan, bakit ba madadaya ng bulaang propeta ang marami? Bakit nga ba, Brother Kevin? Bakit nga ba? Matthew 24 verse 24. Sabi ng salita ng Diyos, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ano ang dahilan kung bakit maraming maloloko? Ayon po sa talata na ating binasa, dahil magpapakita sila ng dakilang mga tanda. Ibig sabihin, gagawa sila ng malalaking mga milagro at ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga tao ang kanilang maloloko. Yes, at isa pa rin, Brother Kevin, dahil iisipin ng mga tao na ang mga milagrong ito ay lahat ng mga milagrong ito ay nanggaling sa Diyos. Kaya nga po, pag-aaralan natin ang paksang ito ngayon. Ang tanong, paano natin malalaman kung ang milagro ba ay galing sa Diyos o hindi? Alam natin na malalaman natin yan sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero meron tayong iisang teksto na ating panghahawakan. Kahit isang teksto lang, solve na lahat. Alam na natin agad kung kanino nanggaling ang kapangyarihan. Ito po, Isaiah, Kapitulo 8, versikulo 20. Babasahin ko po. Sabi sa salita ng Diyos, sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, makikilala natin kung sino ang lobo. Ayon sa Isaiah 8, versikulo 20, sa kautusan, number 1, at sa
Patotoo, makikilala natin kung sino ba ang lobo at kung sino ba ang tunay na tagasunod ng Diyos. Malalaman natin kung saan ba nanggaling ang kanilang kapangyarihan. Balikan natin yung talata, Isaiah 8 verse 20. Uunahin natin yung patungkol sa patotoo. At yan ang gagamitin nating unang pagsubok galing sa Biblia para malaman natin kung saan galing ang kapangyarihan. Halimbawa po mga kaibigan, ano ba ang itinuturo ng Biblia patungkol sa estado ng tao sa kamatayan? Alam natin na itinuturo ng Biblia na, ayon nga sa Ecclesiastes 9 verse 5, ang patay ay walang alam. Halimbawa, ngayon, naintindihan natin yung prinsipyo na yan, ito ngayon yung halimbawa. Halimbawa, merong isang manggagamot. Halimbawa, ikaw ay may sakit. Tapos, pupunta ka doon sa bahay ng manggagamot. At sabihin sa'yo ng manggagamot, magdala ka ng itim na manok. At atin niyang iaalay at magtatawag tayo ng espiritu ng mga patay at tatanungin natin sila kung ano ang dahilan ng iyong sakit. Kaibigan, tanong, galing ba sa Diyos ang kanyang kapangyarihan? Anong sabi ng salita ng Diyos? Pwede ka bang makipag-usap sa mga patay? May alam ba ang patay? Wala. Alam mo agad sa punto na yon na hindi galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Dahil ayon sa salita ng Diyos, walang alam ang mga patay. Ang ginagawa naman ng iba, mga kaibigan, sila ay kukuha ng palanggana na may tubig at saka ipapatuloy yung kandila doon at magdadasal, Espiritu na nakapalibot sa amin, ipaalam nyo sa amin ang problema. Tapos babasahin yung tulo ng kandila. Tanong, galing ba sa Diyos ang kanyang kapangyarihan? Hindi. Alam niyo po mga kaibigan, kahit marami pang napagaling ang faith healer na yan, alam mo na hindi galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Merong ibang manggagamot. Dito sa Pilipinas, marami kasing ganyan, lalo na kung galing kayo sa Visayas. Maraming ganyan doon. Anyway, kasi ang ginagawa ng iba, nasabi nila, nagkasakit ka kasi may hindi ka nagtirik ng kandila kay lolo mo. Nakaligtaan mo na bumisita kay lola mo, kaya hingi po ang iyong tuhod, kaya ayan, nagkasakit ka tuloy. Galing ba sa Diyos ang kanyang kapangyarihan? Hindi. Kahit mapagaling ka pa niyan, hindi galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Alam mo, nagaling yan sa dyablo. Isa pang tanong, gaano ba karami ang nasusunog sa impyerno ngayon? Alam natin na walang nasusunog sa impyerno ngayon. Paano kung yung faith healer, kilala na siya ay namatay noon, tapos nakapunta siya sa impyerno pagkatapos nung bumalik siya, ay nagkaroon na siya ng kapangyarihan. Galing ba sa Diyos ang kanyang kapangyarihan? No. Alam natin agad na hindi galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan dahil ayon sa Biblia, hindi pa magliliyab ang apoy ng impyerno hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga, yung iba naman, sabi, nagkakasakit ang membro ng iyong pamilya kasi hindi ka nagpamisa para sa iyong mahal sa buhay. Kaya ayan tuloy, nagkakasakit sila kasi kinalimutan mo yung kanilang kaluluwa ay naiinitan na sa impyerno. Paakyatin mo naman. Hindi po ganoon mga kaibigan. Alam mo agad na hindi galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan dahil ayon sa Biblia, wala pang impyerno kahit sa panahon natin ngayon. Kailan maglilig ang impyerno? Sa katapusan ng sanlibutan. Itinuturo ng Biblia, ang patay ay tulog, ang patay ay nasa libingan, ang patay ay walang nalalaman, ang patay ay hindi babalik sa kanyang tahanan. At itinuturo din ng Biblia na hindi pa nag-aapoy ang impyerno ngayon. Kaya kapag may pangitain ng impyerno ang magagamot, alam mo na hindi galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Napakaliwanag po niyan. Ngayon tingnan naman natin ang pangalawang pagsubok. Ito ay sa pamamagitan ng kautusan. Ayon sa Biblia, sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon dito, yun ay dahil walang liwanag sa kanila. Ngayon, tapos na natin pinag-usapan yung patotoo. Pag-usapan naman natin ngayon yung kautusan. Halimbawa, kaibigan, merong isang manggagamot sa inyong barangay at marami na siyang napapagaling.
ngunit hindi na sinusunod ang 10 utos. Galing ba sa Diyos ang kanyang kapangyarihan? No. May ilang utos po ba sa 10 utos? 10. Pero karamihan sa mga manggagamot ngayon, 9 na lang ang kanilang sinusunod at kinakalimutan nila yung nag-iisang utos na nagsisimula sa salitang alalahanin. Alam niyo po mga kaibigan, sabi sa Santiago 2 Kapitulo 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa ilan? Sa lahat. Kaya kapag ang faith healer ay hindi naniniwala sa utos ng Diyos, alam mo agad na hindi galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan dahil hindi siya sumusunod sa Diyos. Tandaan po natin, kahit sino, mangangaral, faith healer, may pangitain at iba pa na hindi sinusunod ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos, ay hindi gumagamit ng kapangyarihan ng Diyos. Gumagamit sila ng iba pang kapangyarihan. Paano natin nalaman yun? Dahil nga may talata sa Biblia. Sabi sa Gawa, Kapitulo 5, versikulo 32, at may mga saksi ng mga bagay na ito. At gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos. Kanino ibinibigay ang Espiritu Santo? Sa nagsisitalima Sa mga Kanya. nagsisitalima sa Kanya. Napakaliwanag po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya halimbawa, habang kayo nanonood ng TV at mayroong nagsasalita sa isang programa, at sabi niya, okay, sa ating pananalangin, hawakan ninyo ang inyong TV o di kaya hawakan ninyo ang inyong radyo at yan, ipahid ninyo yung iyong panyo at idikit ninyo sa TV pagkatapos ilagay nyo iyan sa bahagi ng iyong katawan na may sakit at pagkatapos sasabihin niya, sa susunod na linggo ay mangilin ikaw, pumunta ikaw sa simbahan? Galing ba sa Diyos ang kanyang kapangyarihan? Hindi. Alam mo na hindi. Kasi nga, hindi niya sinusunod ang kautusan ng Diyos. Ang binibigyan lamang ng Espiritu ng Diyos ay ang mga nagsisitalima sa Kanya. Kung nagtataglay man sila ng Espiritu, ibang Espiritu yon. Hindi po iyon Espiritu ng Diyos. Dahil ang makakagawa ng milagrong galing sa Diyos ay ang mga sumusunod lamang sa Panginoon. Sumusunod sa Diyos. Kaya halimbawa, pero isang faith healer, isa pang halimbawa, siya ay nakapagpapatayo ng lumpo. Siya ay nakapagpapatanggal ng kanser. Ngunit tinuturuan kanya na mangilin sa araw ng linggo. Alam mo agad na hindi galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Isa pang halimbawa, ito maraming ganito sa Pilipinas. Halimbawa, may kilala na manggagamot. Kasi minsan, naalala ko nung ako ay nasa Cebu, merong kaming pinuntahan ng manggagamot. At nung dumating kami sa bahay ng manggagamot, napakaraming mga inanyo ang larawan, mga ribulto. At sabi pa, bumili kayo ng baby oil na dinasalan doon sa harap ng mga santo. Kaibigan, galing ba sa Diyos ang kanyang kapangyarihan? Hindi. Dahil sinalangsang niya ang pangalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang inanyo ang larawan at huwag mo itong yuyukuran. Napakaliwanag ng salita ng Diyos sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon dito, yun ay dahil tunay na walang umaga sa kanila. Yan po, meron tayong dalawa, sa kautusan at sa patotoo. Mag-iingat po tayo mga kaibigan, dalawa po ang ating pagsubok. Ang tanong, Sister Jasalu. Ang tanong, makakagawa ba ng milagro ang dyablo, mga kaibigan? Basahin natin mula sa Biblia, Revelation chapter 16, verse 13 and 14. Sabi diyan, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Makikita po natin dito yung bibig ng dragon, lumabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, sa bibig ng bulaang propeta, yung 3 espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng matanda na pinaroroonan nila ng ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito ating nabasa, Sister Jasalu, na kaya ba ng dyablo na gumawa ng mga milagro? Yes. Sabi dyan, sapagkat sila'y mga espiritu ng demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Hindi lang yan, ayon nga sa ating binasa, ay sila ay mga espiritu na kagaya ng palaka. Ano bang ibig sabihin ng mga palaka na yan?
Babalikan natin yan si Sir Jasolo. Tatalakayin natin yan pagkatapos ng ilang sandali. Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, Modern Magic Miracles and the Occult. Mga kaibigan, lahat ba ng mga milagro ay galing sa Diyos? Ating natuklasan na kahit si Satanas at ang kanyang mga kapon ay kayang-kaya ding gumawa ng mga milagro. Kaya nga ating mapapansin na napakarami ng mga milagro ang nagaganap sa panahon natin ngayon. Atin ding natuklasan, bago tayo nagkaroon ng break, ay meron tayong mga pamaraan sa Biblia upang maiwasan natin na malinlang sa mga ginagawa ni Satanas. Ayon sa Isaiah, Kapitulo 8, versikulo 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon dito, yun ay dahil walang umaga sa kanila. Kaya mga kaibigan, patuloy po natin itong pag-aaralan. Atin pong ngayong Binasa natin kanina. yes, yung Yes. Revelation 16 verse 13 and 14 at meron tayong napansin na palaka, Sir Jasalo. At meron tayong nakita na tatlong espiritu na karumal-dumal na kagaya po ng palaka na lumabas sa bibig ng dragon, ng hayop at ng mga bulaang propeta. Sabi nga Revelation 16 verse 13, babasahin ko po, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, ng hayop at ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Bakit ba? Ito po, lumabas mula sa bibig ng hayop, mula sa, balikan po natin, yan. Lumabas sa bibig ng hayop, bulaang propeta, at saka ng dragon, na gaya ng mga palaka. Bakit ba yung ginamit dito sa Biblia ay yung palaka? Ang tanong, paano po ba kinukuha ng palaka ang kanyang pagkain? Ano po ba ang kanyang ginagamit? Gamit ang kanyang dila. Yes, gamit po ang kanyang dila, mga kaibigan. Ngayon, alam niyo po ba na ang mundo, pati na ang mga Kristiyano ay binibihag ng mga dila? Yes! Yung tinatawag sa English na speaking in tongues. Familiar po ba kayo sa speaking in tongues? Nako, marami po ang gumagawa niyan ngayon. At meron po tayong warning sa Biblia, mag-ingat, dahil gagamit ang Diablo, magpapalabas siya ng mga espiritu ng palaka. At alam mo ba, ito pa ang isa. Itong speaking in tongues ay makikita ngayon sa karamihan ng mga iglesyang
sumasalangsang sa kautusan, Brother Kevin. Teka lang muna si Sir Jessel, hindi ba't atin nang natuklasan na kapag hindi sinusunod ang kautusan, hindi sila makakatanggap ng Espiritu ng Diyos? Kaya alam agad natin, mga kaibigan, na hindi manggagaling sa Diyos ang kanilang kapangyarihan dahil hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Kaya si Sir Jessel, ano bang ibig sabihin nitong tatlong palaka na ito? Well, nakita po natin yung tatlong palaka. Unang-una po ito yung unang-una ang dragon, ang hayop at ang bulaang propeta. Dito po muna tayo sa dragon. Sabi po, lumabas ang palaka, may palaka po na lumabas galing sa bibig ng dragon. Ito po actually ay simbolo ng paganismo at ng diablo. Meron pong tongue-speaking, miracle-working na movement po sa loob ng mapaganong reliyon sa ating mundo ngayon. Kagaya na lamang ng Buddhism, Satanism, at marami pang iba. Ako, nag-speaking in tongues din sila? Yes. Paano naman yung hayop? Yung isa pa namang palaka na nanggaling po mula sa bibig ng hayop ay, ito po ay yung church ng Roma. Yes, alam na po natin galing Yes. sa Daniel kung anong, o sa Revelation 13 kung anong sinisimboluhan ng hayop. Wala pong iba kundi ang iglesia ng Roma. Alam niyo po ba na meron pong tongue-speaking, miracle-working na movement po sa Roman Catholic Church ngayon? Yes, pamilyar po ba tayo sa mga charismatic movements? Karamihan sa kanila ngayon ay nag-speaking in tongues na rin. Hindi lang yan. Paano naman yung mga bulang propeta? Ito po yung pangatlong palaka, yan ay sumisimbolo po sa mga bulaang propeta or apostate Protestantism or yung mga bulaan nila na mga panghuhula, bulaan ng mga propesiya. Meron pong espiritu na gumagawa sa pamamagitan ng movements na ito, pero hindi po ang banal na espiritu. Ibang Ito espiritu? po, yes. Ngayon, ito pong mga tatlong palaka, ang tanong ko po sa inyo, meron po ba sa kanila na nagtuturo sa mga tao na sundin ang kautusan ng Diyos? Wala. Ano, Brother Kevin? Wala po, mga kaibigan. Kaya- Ngayon po, sabi diyan, sa pagpapatuloy natin, Revelation chapter 16 verse 14, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Ngayon, itong mga tanda na kanilang ginagawa, mga kaibigan, alam niyo po ba, ito pong mga miracles na ginagawa nila, totoong milagro po talaga ito. Yes. Hindi po ito yung parang magic lang na kung ano-ano. Totoong miracle po talaga dahil magagawa po ng Satanas, ni Diablo, na gumawa ng milagro. For example, kagaya na lamang nung nangyari kay Job. Si Job po, mga kaibigan, naalala niyo po ba siya? Sino po ba ang nagbigay sa kanya ng sakit? Si Satanas. Yes, si Satanas po, mga kaibigan. At totoo rin na ang Diablo ay kaya na magbigay ng sakit sa mga tao pagkatapos bibigyan niya or dadalhin niya ang mga tao na ito na umasa sa mga faith healers na siya ring nagbibigay, yung Satanas or yung Diablo din ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga faith Yes, healers. dahil siya na nga ito. ang naglagay, pwedeng-pwede na rin yung tanggalin. Kuhanin. Yes. Kaya hindi kataka-taka na makikita natin na totoong milagro nga itong kanilang nagagawa. Nakapagpapagaling talaga sila ng sakit. Pero alam natin, kahit totoo pa ang milagro na kanilang nagagawa, hindi galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihan. Kung kaya, mga kaibigan, kailangan po nating subukin ang mga milagro nito, itong mga pagpapagaling. Subukin po natin yung mga faith healers kung sila po ay naniniwala or sila po ay sumasang-ayon sa Biblia. Dahil kung sila ay sumasang-ayon, alam natin na ang kapangyarihan nila po ay mula sa Panginoon. Pero kung hindi, alam natin kung saan galing ang kanilang kapangyarihan. Yes. Sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng dakilang mga Yes. tanda. At alam mo din ba, Brother Kevin, may maraming mga tao din na ginagawang excuse yung mga milagro upang hindi nila sundin ang Panginoon. Meron pa nga iba, si Sir Jasalon nagtatanong, nag-speaking in tongues ba kayo? Kapag sabihin mo na hindi, sabi nila, hindi ninyo taglay ang espiritu ng Diyos, kaibigan. Hindi po basihan ang speaking in tongues kung nagtataglay ba yan ng Espiritu ng Diyos. Napakaliwanag ang sinasabi ng Acts na ang basihan po para makatanggap ng banal na Espiritu ay ang pagtalima o ang pagsunod sa ating Panginoon, pagsunod sa kanyang mga kautusan. Yes. So makikita po natin na meron pong pandaraya sa ating mundo. Ngayon, ang tanong naman natin sa inyo, mga kaibigan, Brother Kevin, anong mga milagro po ba ang magagawa or mangyayari sa kahuli-huliang mga araw? Babasahin po natin yan sa Revelation chapter 13, verse 13 and 14. Sabi po dyan, at siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda. Hindi lang basta-bastang tanda, dakila Dakila. talaga, Brother Kevin.
nanupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Anong pinapababa niya? Apoy. Apoy mula sa langit. At anong mangyayari? At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa matanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Atin pong maalaala, kapag pinag-usapan natin yung Apoy, Apoy. na bumaba sa langit. may totoo po, may tunay na apoy na bumaba sa langit. At naganap po yan doon sa kapanahunan ng Apostoles sa Pentecostes. Bumaba yung banal na espiritu na may hugis apoy at pumatong doon sa mga alagad ni Jesus. Pero tandaan niyo po, yung mga taong yun ay sumusunod sa kautusan ng Diyos at mahal na mahal nila ang Panginoon, tinutupad nila ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang tunay na apoy galing sa langit, galing sa Diyos. Pero atin ding nabasa, Revelations 13 verse 13, and by the way, kung gusto niyo po ng talata patungkol doon sa Pentecostes, pwede niyo pong i-take note, Acts chapter 2. Yan ang tunay. Pero atin din nabasa sa Revelations 13 verse 13 na merong peke, merong pangontrang apoy. At sabi sa Revelations 13 verse 13, magpapababa siya ng apoy mula sa langit. Tandaan po natin, hindi po ito totoo. Ito ay mga bulaan. Bula ang espiritu, bula ang revival, bula ang mga dila. At itong mga bulaan na ito ay pangontra lamang sa tunay na Kaloob ng Panginoon, kaloob ng Espiritu. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko lang po ipaliwanag sa inyo, yung totoong speaking in tongues, kung babasahin niyo po yung aklat ng gawa, kung ang totoong speaking in tongues, ganito po, halimbawa, ako ay nagsasalita sa lingwaheng Tagalog, kagaya ng ginagawa natin ngayon. At merong nanonood sa inyo, merong nanonood na Amerikano, merong nanonood na Hapon, Chinese. merong nanonood na Incheck. Pero kahit Tagalog lang ang aking gagamitin, naiintindihan nila ang aking sinasabi sa kanilang sariling lingwahe. Yun po ang totoong speaking in tongues. Pero yung karamihan ng mga speaking in tongues na nagaganap ngayon o na hindi mo ginagawa ngayon, maintindihan. hindi mo maintindihan yung lingwahe, bumabaliktad pa yung mata. Nanginginig-nginig pa. Hindi po yan ang totoong speaking in tongues na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang totoong speaking in tongues ay naiintindihan. Binibigay yan ng banal na espiritu para maintindihan ng napakaraming tao ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi para manginig lang, mangisay-ngisay, bumaliktad yung mata at hindi maintindihan. Hindi po yan totoong speaking in tongues. Yan po ang bulaan na apoy. Kaya nga makikita natin iyan sa mga tao na naglalapastangan, hindi nila tinutupad yung kautusan ng Diyos. Alam po natin na hindi galing sa Diyos ang kanilang espiritu, hindi galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihan dahil nilalapastangan nila ang Panginoon. Meron po kaming isang video na ipapakita sa inyo. Masdan niyo pong mabuti at pakinggan niyo kung anong sinasabi ng tagapagsalitang ito. Pakinggan niyo mabuti, tingin po kayo sa screen. Ito po, mga kaibigan, ipi-play ko po ang video. Ayan. Fire. Apoy. Pansinin niyo po ang mga tao, ang kanilang pangingisay. That's glorious. Fire on ya! Fire on ya, kid. Ayan. Right. Yan yung kamay niya, babaeng yan. Look at this on your young people. Look at this anointing Ayan on po. your young people. Ngayon, kilala niyo po bang tagapagsalitang yan? Yes, siya po ay kilalang kilala. At marami pong taong nakakilala sa kanya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Anyway, ang nais ko lang po pag-usapan natin dito, tingnan niyo po yung binata na iyan. Tingnan niyo yung kanyang kamay. Tingnan niyo yung mga tao na nakahambalang diyan sa itaas. Sa tingin niyo po ba yan ay gawain ng banal na espiritu? Hindi. Hindi po yan gagawin ng banal na espiritu. Bakit yan gagawin ng banal na espiritu? Nakakita na po ba kayo ng mga tao na naposes ng espiritu ng mga demonyo? Hindi ba't ganyan ang kanilang itsura? Sabi ng tagapagsalitang yan, fire! Apoy! Well, anong klaseng apoy yan? Galing ba yan sa Diyos? Siguradong hindi. Siguradong hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan gagawin ng banal na espiritu. Alam po natin mga kaibigan, sabihin man natin yan ay totoong milagro, pero alam natin na hindi yan galing
sa Diyos. Yan ay bulaang apoy, pangontra sa totoong apoy. Sabi nga sa Revelations 13 verse 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda. Pero ang tanong, kaibigan, kasama ka ba sa madadaya? Huwag nawang ipahintulot, kaibigan, na maloko ikaw ng mga milagro na ito. Kaya ang tanong, ano ba ang pagsubok ang ating gagamitin? Mga milagro ba? Mga milagro? O di kaya ang Biblia? Ano ba ang pasihan ng iyong pananampalataya? Nananampalataya ka ba o kasama ka ba ng grupong iyan dahil gumagawa sila ng milagro? O kasama ka sa grupong iyan dahil sila ay sumusunod ng salita ng Diyos? Ang aming pong panalangin, dapat po gawin natin ang Biblia lamang ang basihan ng ating pananampalataya at huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga milagro dahil tandaan po natin, kahit ang dyablo, kaya niyang gumawa ng milagro. Maraming mga Kristiyano ang tumalikod sa Biblia bilang sukatan ng katotohanan at ginagamit ang mga dila, mga milagro o pakiramdam sa pagsubok sa katotohanan. Pero kaibigan, tandaan, hindi po milagro ang basihan ng katotohanan. Ang basihan ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Naalala ko lang si Sir Jasalo, kahit nung nandito si Jesucristo sa lupa, maraming mga tao, maraming mga Pariseo ang hiniling sa kanya na gumawa ng milagro. Pero kaibigan, pinakitaan ba sila ni Jesus ng mga milagro? Hindi. Alam po natin mga kaibigan na maraming beses hindi po sila pinakitaan ng Panginoon ng milagro. Kasi nga kaibigan, hindi po sa pamamagitan ng milagro ang basihan ng ating pananampalataya. Dapat ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tanong, maaari ba na isipin ng isang tao na kanyang ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos, subalit ang sa dyablo pala ang kanyang ginagamit? Titingnan natin. May talata po, Matthew 7 verses 22-23. Babasahin ko po. Kaya't sa kanilang mga, bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po dapat ang ating tingnan? Yung kanilang bunga. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat na nagsasabi, in Jesus' name, in Jesus' name. Yung iba kumakaway-kaway, hallelujah. Hindi lahat ng gumagawa ng ganyan ay makakapasok sa langit. Nako. At tingnan niyo po ito mga kaibigan, Matthew 7 verse 20-23. Ilan po? Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa inyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Sasabihin nila, marami ang magsasabi nito, Panginoon, hindi ba gumawa kami ng mga milagro in Jesus' name? Hindi ba, Panginoon, kami ay nagpagaling in Jesus' name? Kami ay nagpalayas ng mga espiritu ng demonyo in Jesus' name? Pero anong sabi ni Jesus? Pasinin niyo po. Ilan ang gumagawa niyan? Marami. Pero anong sabi ni Jesus? Nako, ito po mga kaibigan, tingnan niyo mabuti yung sinasabi ng salita ng Diyos. Matthew 7 verse 23, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila. Anong sabi ni Jesus? Basahin po natin sabay-sabay. Kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Hindi pala ibig sabihin na kilala natin si Jesus ay kilala tayo ni Jesus. Sino ba mga kilala ni Jesus? Yung mga sumusunod sa Kanya. Dahil sila ang sumusunod sa Kanyang tinig. Kaibigan, hindi po ibig sabihin na ginagamit nila ang pangalan ni Jesus sa pagpapagaling ay galing na sa Panginoon ng kanilang kapangyarihan. Marami ang gumagawa niyan ngayon. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, marami ang gumagawa ng mga milagro in Jesus' name. Pero hindi sila kilala ni Jesus. Marami po ang gumagamit sa kapangyarihan ng dyablo. Tandaan po natin, ano nga ba ang pagsubok? Sabi diyan, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang, sino po? Gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang tanong si Sir Jasalo, ano ba ang kalooban ng Ama? Kung ating titinang mabuti, ating matutuklasan. Psalms chapter 40 verse 8, ito po sinasabi ng salita ng Diyos, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko,
Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kanyang kautusan na nasa loob ng ating puso. Yan ang kalooban ng Diyos. So dito natin makikita, Brother Kevin, mga kaibigan, yung pagsubok na kinuha natin mula mismo sa Biblia. Babasahin ko po, sabi dyan sa Isaiah chapter 8 verse 20 muli. Sabay nating basahin, Brother Kevin. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ngayon alam na natin ang katotohanan na yan, balikan na natin yung milagro, mga kaibigan, ng nagpapakita na babae. Sir Jasalo? Yes. Balikan po natin, yung babae po na nagpakita sa itong bata ay actually, sila po ay pinangakuan ng babaeng ito na siya ay gagawa ng milagro. At alam niyo po ba, mga kaibigan, na yung bata na si Lucia po ay binigyan niya ng pangitain patungkol sa impyerno. Yes. At ngayon, balikan po natin yung July 13, 1917 na ito pong mga milagro na nagawa sa kapanahunan sa taong ito. Ngayon po, sabi po sa Virgin Mary to Lucia Santos in a vision at Fatima on July 13, 1917, nakita ninyo ang impyerno, ang hantungan ng mga kaawa-awang nagkakasala, upang sila ay matulungan, nais ng Diyos na magtayo ng debosyon sa aking busilak ng puso para sa buong mundo. Yan ang sabi, Brother Kevin. Binigyan sila ng pangitain sa impyerno. Tanong, anong ang sabi ng Biblia? May impyerno na ba sa panahon natin ngayon? Wala. At tandaan niyo po, mga kaibigan, maraming mga tao ang nakakita din sa milagrong ito at nabalita pa nga ito sa newspaper. Yes. Ilang katao nga? 5,000 katao. tao ang nakakita at nai-record nga po ito sa newspaper, mga kaibigan. Ngayon, pagkatapos ng July, nung August 30 na naman, meron na namang milagro, nagpakita na naman ulit itong babae na ito. At this time, 15,000 naman po ng mga tao ang nakakita, dumalo sa Cova de Era upang Eyewitness. makita ang milagro na ito. At dito po, habang tinitingnan nila ang sky, Brother Kevin, ang kalangitan, nakita po na yung globe ng light na parang kagaya po ng cross sa langit. At ito po'y nagmula sa silanganan, at nagsettle po ito doon sa oak tree kung nasaan malapit yung mga bata. Yes. At pagkatapos ng August, another na naman na pagkakataon, sa September 13, 1917, this time, meron pong 30,000 ka mga tao ang nakakita. At kagaya ng, nakalipas na buwan, meron na naman silang nakitang globe of light na parang cross dyan sa langit, sa kalangitan, at nagsettle na naman po ito doon sa oak tree. At nakita din nila yung babae, nagniningning, napakakinang. At ngayon, nakakita silang mga shining ng mga pedals, mga kaibigan, na gaya ng snowflakes na nahulog sa lupa. At pagkatapos, yung babae ay nangako na siya'y babalik ulit at gagawa ulit ng milagro sa susunod na buwan. Yes, at natupad nga po yung sinabi ng babae sapagkat noong October 13, 1917, this time naman po, 75,000 kamatao ang dumalo. Napakaraming tao. Wow. Ngayon, ang unang nangyari, nakipag-usap muna yung babae sa mga bata. At pagkatapos niyang kausapin yung mga bata, siya ay kanyang in-stretch yung kanyang kamay. Pagkatapos nilagay niya ang kanyang kamay na ito ay nakatutok doon sa sun, sa araw. Tinatakpan niya yung araw. Tinatakpan niya yung Napapansin araw. ko lang si Sir Jasalo, parang gusto ng babae na ito na tumingin yung mga tao sa araw. Yes. Tinakpan niya po yung araw upang makita ng mga tao yung araw na hindi masakit sa mata. At yun nga nangyari, Brother Kevin. Ngayon, pagkatapos yan, ng September, bigla na lang doon sa October 13 si Sir Jasalo, bigla na lang may lumabas habang tinatakpan ng babae yung liwanag ng araw, ay bigla na lang may nagsilabasa na iba't ibang mga kulay. Kulay ng liwanag. At talagang ito ay isang napakalaking milagro. By the way, bago tayo magpatuloy, bago nangyari ang lahat ng yan, kung mapapansin nyo po sa isa pang picture namin pinakita, ay nakapayong yung mga tao. Kasi nga, nagkaroon ng napakalakas na ulan noong araw na yun sa October 30, 1917 at bumaha pa nga at siguro ganito kataas yung tubig na baha at matinding ulan ang nangyari at basang-basa yung mga tao.
Ngayon, nagpakita itong babaeng ito, tinakpan niya nga yung liwanag ng araw para pwedeng tumingin yung mga tao doon. At maya-maya, nagsilabasan na lang yung iba't ibang kulay ng liwanag. At maya-maya, napansin nila, para bang umiikot-ikot na yung araw. Yes. At maya-maya na lang ay tumatalbog-talbog na yung araw. Talagang kakaiba to. Habang nakatingin sila sa kalangitan, kanilang napansin na yung araw ay para bang lumalapit at para nang babagsak dito sa ating mundo. Kaya nga ang ginawa ng mga tao sa Nanalangin sila sa babaeng ito. Nanalangin At sila. bilang pagkasagutan sa kanilang panalangin, mga kaibigan, ngayon tumigil nga, parang biglang nagkaroon ng kapayapaan sa kalangitan. Yung araw ay nasa kanyang, makikita mo talaga sa kanyang lugar. Bumalik na siya. Yes, at nawala bigla yung babae. At alam niyo po mga kaibigan, bigla po yung, dahil basa sila, at basang-basa yung kanilang paligid, nawala lahat po, parang natuyo sila. Parang walang ulan. Parang walang ulan. Napakalaking milagro Ito para po sa mga kaibigan, kanila. napakaraming mga tao ang nakakita sa milagrong ito. Tandaan niyo po, 75,000 katao. Kaya nga mga kaibigan, totoong milagro ito? Yes. Yes, Isang at yan- napakatotoong milagro. Yan ay actual picture ng mga tao Tingnan sa niyo po araw yan. na iyon. Nakita nila mismo sa kanilang mga mata, pinatila ng babae yung ulan. Pero ang tanong, galing ba sa Diyos ang kapangyarihan na yon? Ang Diyos ba ang gumawa ng milagro na iyon? Tingnan po natin, subukin natin. Ang tanong, sino ba ang nasa likod ng mga pagpapakita ni Maria? Mga doktrina ni Fatima at iba pang mga aparisyon ni Maria. Tingnan po natin at subukin natin kung ito ba'y naaayon sa Biblia. Number 1, ang pananalangin at pagbibigay ng handog para sa mga patay. Ito po, The Virgin Mary in Apparition, Thunder of Justice, page 182. Manalangin kang palagi at gumawa ng sakripisyo para sa mga makasalanan sapagkat maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil walang nagdadasal at gumagawa ng mga handog para sa kanila. Aba, kaibigan, kailangan pa ba nating magbayad ng pera para maligtas lang yung ating mga kamag-anak para hindi sila mapunta sa impyerno? Hindi po. Paano na lang pala yung mga dukha? Paano na lang yung walang pera? Sa impyerno sila mapupunta? Tandaan po natin, kaibigan, si Jesucristo pa ang nagtubos sa atin at hindi po yan kailanman natin mababayaran at hindi natin kailangang bayaran. Ano pa bang isa pa sa mga doktrina ni Fatima at mga aparisyon ni Maria? Isa po ang pananalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sabi dyan, The Virgin Mary in Apparition, Thunder of Justice, page 101, ipanalangin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pero kahit bali-baligtarin man po natin ang Biblia, wala po tayong mababasa na kahit isang talata patungkol sa purgatorio. At yung purgatorio na yan ay inimbento ni Satanas at maraming mga taong kanyang naloko dahil dyan. Pero wag na wag tayong magpapalinlang. Pangatlo, isa pang doktrina ni Maria, ang pakikipag-usap sa mga patay. Tingnan po natin nangyari dito. The Cult of the Virgin, Catholic Mariology and Apparitions of Mary, page 132-133. Isa pang nakakayamot na aspeto sa Media Jorge ay na ang ilan sa mga bisyonaryo ay nakipag-usap at nahaplos pa ang mga taong namatay na. Sa kaso ni Ivanka, niyakap at hinalikan niya ang kanyang namatay na ina sa maraming pagkakataon. Sa isang interview, isinalaysay ni Ivanka ang kanyang pagharap sa kanyang ina. Ito yung kanyang salaysay. Nakita ko ang aking ina 3 beses mula nang siya ay mamatay. Ang paborito kong pagkakataon ay noong huling pagkakataon na kasama siya ng pinagpalang ina, ang Mary Maria. Ang aking ina ay lumapit sa akin, pinalibot niya sa akin ang kanyang kamay at hinalikan ako. Sinabi niya, Ivanka, talagang ipinagmamalaki kita. Ang tanong, sino ang yumakap kay Ivanka? Alam niyo po kung sinong yumakap sa kanya? Tandaan po natin, sabi nga dito sa aklat na ito ay katulad sa gawaing pangkadiliman ng necromancy o pakikipag-usap sa mga patay. Isang gawain na lantarang kinukundina ng Biblia at yan po ang iba't ibang mga talata. Ipinagbabawal po sa Biblia ang pakikipag-usap sa mga patay. Sabi sa Job 7 verse 10, siya hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Job chapter 16 verse 22, ako'y papanaw sa daan na hindi ko pagbabalikan. Kaya ang Sabi tanong, sino yung nagpakita kay Ivanka? Sino yung yumakap sa kanya? Yung kaya ang kanyang ina? Sabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mabuhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang
bagay. Kaya si Jason, sino nga ba talaga ang yumakap kay Ivanka? Revelation 16 verse 14, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Sila po, mga kaibigan, ay mga lobo. Akala natin sila ay tupa, pero hindi. Masisila tayo kapag hindi tayo Kaya nga mag-iingat. po, sabi sa Biblia, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya nga sabi ni Elliot Miller, dahil sa hindi biblikal na kalikasan ng mga aparisyon ni Maria, kung ang dahilan ay sobrenatural na pinagmulan ang pinag-uusapan natin ay sa demonyo, hindi sa Diyos. At in agreement tayo sa kanya, Brother Kevin. Aking naintindihan ang ganitong pagrarason ay makakasakit sa mga Katoliko. Gayunman, ako ay naniniwala na ito ay kinakailangang teolohikong pagkakilala. Tandaan po natin, at sabi ng Revelations 18 verse 2, ang dakilang Babylonia ay naging tahanan ng mga demonyo. Kaya nga tinatawag tayo sa versikulo 4, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Sino ba ang nasa likod ng mga pagpapakita at mga milagro ni Maria? Sabi uli, Revelation 16:14, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Kaya ang nasa tanong, isa pang tanong, nasa langit ba si Maria o nasa libingan? Nasa libingan. Alam natin napatay si Maria, kaya nasa libingan siya. Kaya sino ba yung mga nagpapakita na siya si Maria? 2 Corinthians 11:14, sabay-sabay, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya ni Satanas magpakita bilang anghel ng liwanag. Hindi siya magpapakita sa atin bilang bilang hayop na katakot-takot dahil tatakbo tayo. Pero kung hindi tayo mag-iingat, baka maloko na tayo, baka magpakita siya bilang kamukha ni Maria. Tandaan po natin, dapat ang ating pananampalataya ay nakabase lamang sa salita ng Diyos. Huwag nating ibabase ang ating pananampalataya sa mga milagro. Sabi sa Juan 8, versikulo 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Napakabuti ng ating Panginoon, kaibigan. Pinaalam niya sa atin katotohanan. Nais ng Panginoon na makalaya tayo sa mga panlilinlang na mga milagro ni Satanas. Kaya ang tanong po namin sa inyo, kaibigan, nais mo bang sabihin kay Jesus, Panginoon, salamat sa katotohanan. Tulungan mo ako, Panginoon, upang ang aking pananampalataya ay nakabase lamang sa Biblia at hindi sa mga milagro. Yan ba sinasabi ng iyong puso? Kung ganun po, kaibigan, pwede mo ba ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Nakikita ikaw ng Panginoon at siya'y nagagalak na tinatanggap mo ang kanyang katotohanan. Kaibigan, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa episode na ito. Susunod natin na tatalakayin, The Unpardonable Sin. Manalangin po muna tayo. Ama namin nasa langit, maraming salamat sa katotohanan. Maraming salamat, pinaalam niyo po sa amin, Ama, kung ano ang batayan sa pananampalataya. Ito ay ang iyong salita. Tulungan niyo po kami upang hindi kami malinlang ni Satanas. Ama, hawakan niyo po ang buhay na isa, ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan sa marami niyo pang katotohanan sa iyong salita. Tulungan niyo rin po kami upang ang inyong kalooban ay aming matupad. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kita-kita tayo, kaibigan, sa ating susunod na episode dito lang sa Mysteries of Prophecy.